Florencia, pakinggan mo ako ng mabuti. Mula ngayong gabi, sa kabilang silid natitira si Beatriz. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito kung gusto mong mapanatili ang danggal ng pamilya Villarreal. Anas iyo ni Rafael, ang lalaking pumasok sa buhay ko na parang isang tagapagligtas. Ngunit sa mismong gabi ng aming kasal, ay naging isang malupit na executioner. Sa harap ng napakalaking salamin sa aming silid tulugan sa mansyon ng mga Villarreal, nanlamig ang buo kong katawan. Ang 5 karat na singsing sa aking daliri na pinalitan lamang namin sa harap ng simbahan ilang oras ang nakalilipas habang nagbubunyi ang buong alta sosyedad ng Maynila ay tila naging isang bakal na nakatali sa aking leeg. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay itinapon ako sa pinakamalamig na karagatan habang nakatali ang aking mga kamay. Tumigil ang ikot ng mundo ko. Ang boses ni Rafael ay walang kahit anong emosyon, parang isang hato ng kamatayan na binasa ng walang alinlangan. 3 taon. 3 taon kong isinakripisyo ang aking sariling pangarap. Ipinagkatiwala ko ang pangalan ng Salcedo Bank, ang kaisa-isang pamanang iniwan ng aking yumaong ama para lamang iligtas ang naghihingalong korporasyon ng kanyang pamilya. At ito ang ibabayad niya sa akin sa mismong unang gabi ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Bakit, Rafael? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Isinakripisyo ko ang lahat. Bakit kailangang sa ganitong paraan mo ako tratuhin? Bago pa man ako makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking tita Soledad, kasama ang ina ni Rafael. Hawak ni tita Soledad ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay mahigpit at tila nanggigipit sa ilalim na kanyang mabilis na pagtapik sa aking balikat. Florencia, anak, huwag kang gumawa ng eksena. Pabulong na sabi ni tita Soledad, lunit bakas sa kanyang boses ang isang uri ng pagmamadali na nagpataas ng aking balahibo. Nasa ibaba pa ang mga mamamahayag at ang mga kapitbahay mula sa barangay. Isipin mo ang pamilya. Isipin mo ang hiya ng mga Salcedo kung lalabas kang umiiyak. Tanggapin mo na lang muna. Ang mabuting asawa ay marunong magtiis para sa danggal ng tahanan. O nga, Florencia, dagdag pa ng aking biyena na si Doña Carmela habang nakataas ang kilay at nakatitig sa akin ng malamig. Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa amin noong buhay pa ang tatay mo. Huwag mong sirain ang gabi ng anak ko dahil lang sa maliit na bagay. Habang nagsasalita sila, nakikita ko sa salamin ng anino ni Beatriz na nakatayo sa may pintuan. Nakayoko siya, ngunit walang kahit anong bakas ng paghihingi ng paumanhin sa kanyang mga mata. Sa dingding ang malaking orasan ay mabilis na lumalakad. Merong 8 oras na lamang bago magbukas ang merkado ng stock market sa Maynila. 8 oras bago formal na maipasa ang 48 bilyong piso na guarantee fund mula sa Salcedo Bank patungo sa Villarreal Shipping Group. Doon ko naramdaman ang isang matinding lamig sa aking dibdib. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang tuyong pot. Hindi ako iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi ako magmamakaawa. Ako si Florencia Salcedo. Hindi ako kailanman lumuhod sa sinumang nagtaksel sa akin. Hindi ako luluhod. Hindi ako iiyak. Hindi ko ibababa ang aking sarili sa harap nila. Bumuntong hininga ako ng malalim. Pinalabas ang hangin sa aking dibdib habang pinapaatras ang mga luhang nagbabalak pumatak. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Rafael sa salamin. Inangat ko ang aking kamay, dahan-dahang hinubad ang 5 karat na diamond ring mula sa aking daliri at inilapag ito ng walang kaimik-imik sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng metal na tumama sa salamin ay tila isang matalim na hiwa sa katahimikan ng silid. Lumakad ako patungo sa aking desk. Binuksan ang aking laptop at mabilis na itinipe ang aking authorization code bilang punong tagapamahala ng Salcedo Bank. Sa loob ng 3 segundo,
Pinindot ko ang pulang button na nagpapawalang bisa sa 4 bilyong pisong guarantee fund para sa mga Villarreal. Kasabay nito, ipinadala ko ang opisyal na abiso sa lupon ng mga direktor at sa mga pahayagan sa buong bansa. Tumingin ako kay Rafael. Ang aking boses ay malamig, matatag at walang kahit anong kaba. Mula ngayong gabi, wala ng utang na loob ang mga Salcedo sa pamilya mo, Rafael. At wala ng 48 bilyong piso na magliligtas sa kumpanya mo bukas ng umaga. Napatigil si Rafael na namlay ang kanyang mukha habang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa matinding pagkagulat. Đã hoàn thành chương 1. Nội dung chính: Florencia đối mặt với sự phản bội trơ tráo của Rafael ngay đêm tân hôn và lập tức rút khoản bảo lãnh 48 tỷ peso để giáng trả gia tộc chồng. Cảm xúc khán giả bất bình trước sự tráo trở của gia đình chồng và hả hê trước hành động dứt khoát kiêu hãnh của nữ chính. Kinaumagahan, sumabog ang balita sa buong Maynila. Ang pagbagsak ng stocks ng Villarreal Shipping Group ay naging pambansang tsismis sa telebisyon, sa mga pahayagan at sa bawat sari-sari store sa aming barangay. Bumagsak ng 40% ang halaga ng kumpanya ni Rafael sa loob lamang ng 2 oras matapos lumabas ang opisyal na pahayag ng Salcedo Bank na pormal nang binawi ang 48 bilyong pisong guarantee fund. Sa napakalaking hapagkainan ng mansyon ng mga Villarreal, ang almusal ay nagmukhang isang pormal na paglilitis kung saan ako ang nakasentensyang kriminal. Diyos ko po, Florencia, ang sigaw ng aking biyena na si Doña Carmela habang nakahawak sa kanyang dibdib at mabilis na nagpaypay. Wala ka bang utang na loob? Pinatira ka namin sa mansyong ito, ibinigay namin sa'yo ang kilalang pangalan ng mga Villarreal. Tapos sisirain mo lang kami dahil sa simpleng pagseselo sa isang tuki. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Tiburcio, ang uncle ni Rafael, na itinuturing na haligi ng pamilya. Hawak niya ang kanyang kulay itim na rosaryo sa kanang kamay, habang may malungkot ngunit mapanghusgang tingin sa akin. Para sa pamilya Florencia, ang mahinahong sabi ni Don Tiburcio, ngunit ang bawat salita niya ay parang may nakatagong lason. Ang isang mabuting babae sa ating lipunan ay marunong magpatawad at magtiis. Isipin mo ang hiya na idinulot mo sa ating angkan sa harap ng buong simbahan at ng publiko. Paano na lang ang sasabihin ng ating mga kapitbahay at mga kasosyo sa negosyo? Tinitigan ko silang lahat ng isa-isa. Nakatayo ako ng diretso, walang kahit anong bakas ng luha sa aking mga mata, kahit na ang puso ko ay parang pinupunit sa matinding sakit. With all due respect, Don Tiburcio, malamig kong sagot habang itinataas ang aking baba. Ang Salcedo Bank ay hindi pondo ng pamilya Villarreal na pwede ninyong kunin kailan ninyo gusto. I sealed the financial pipeline to protect my father's legacy. Kung gusto ninyong isalba ang kumpanya ninyo sa pagkabangkarot, gamitin ninyo ang sarili ninyong pera, hindi ang pamanang iniwan ng ama ko. Napatayo si Doña Carmela sa galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay narinig ko ang mabigat na paghinga ni Rafael sa aking tabi. Florencia, maniwala ka sa akin. Pabulong at nanginginig na sabi ni Rafael. Hawak niya ng mahigpit ang gilid ng mesa at napansin ko ang biglang pagmumutla ng kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang yumuyuko dahil sa matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi mo alam ang buong katotohanan sa likod nito. Magmamasid sana ako sa kanyang estado. Ngunit pinatigas ko ang aking puso. Tinalikuran ko sila at mabilis na humakbang patungo sa aking silid sa ikalawang palapag bago pa man nila makita ang anumang pahiwatig ng pag-aalinlangan sa aking mukha. Hindi pa nakalipas ang 10 minuto, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid-aralan. Pumasok si Tita Soledad, ang kapatid ng aking yumaong ama na nagpalaki sa akin mula nung ako ay maulila. Anak ko, irog ko.
Pabulong at malambing na sabi ni Tita Soledad habang isinasara ang pinto. Lumapit siya at dahan-dahang niyakap ang aking mga balikat. Alam kong nasasaktan ka. Huwag ka nang umiyak sa harap ng mga walang pusong taong yon. Ako ang pamilya mo. Ako lang ang pwedeng magprotekta sa'yo. Sa unang pagkakataon na yung araw, naramdaman ko ang kaunting init sa aking malamig na dibdib. Niyakap ko ng mahigpit ang aking Tita Soledad. Inabot niya sa akin ang isang makapal na kulay brown na folder na may nakatatak na panandang pampamahalaan. Gusto mo bang ipaglaban ang katarungan para sa tatay mo? Tanong ni Tita Soledad habang nakatitig sa aking mga mata ng may matinding pag-aalala. Ito ang mga lihim na dokumento ng mga transaksyon ng Salcedo Bank at ng Villarreal Group nang nabubuhay pa ang ama mo. Dinala ko ito para sa'yo. Gamitin mo ito para tuluyang maijiggle at ibagsak sina Tiburcio at Rafael sa korte. Tiningnan ko ang folder. Naramdaman ko ang matinding pasasalamat sa tanging taong natitirang nagmamahal sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang unang pahina. Sa ibaba ng dokumento, nakita ko ang pamilyar na pirma ng aking yumaong ama. Ngunit sa itaas nito ay may isang bagong marka na hindi ko inaasahan. Isang malaking pulang tatak ng konyo ng Salcedo Bank na nagpapatunay sa isang illegal na paglipat ng mga stock. Hindi ko alam na ang folder na inabot ng sarili kong Tita Soledad ay hindi pala sandata para iligtas ako, kundi ang mismong bitag na magpapatunay na ako ang gumawa ng pemalsuhan ng dokumento at magpapakulong sa akin sa mga susunod na araw. Florencia Salcedo walang puso. Ibalik mo ang pondo ng bangko, ibalik mo ang sweldo ng mga manggagawa. Ang mga sigaw na iyon ng mga manggagawa mula sa dungkaan at ng aming mga kapitbahay sa labas ng Salcedo Bank ay tila mga matatalim na kutsil o na sumasaksak sa aking dibdib. Nakatayo sila sa harap ng gusali habang hawak ang mga placard na may nakasulat na mga salitang nag-aakusa sa akin bilang isang taksil at madamot na tagapagmana. Kailangan kong pumasok sa pinto sa likod ng gusali upang makaewas sa galit ng publiko at sa mga kamera ng mga mamamahayag na hindi napapagod sa pag-aabang sa aking pagbagsak. Pabilis ang bawat hakbang ko sa madilim na pasilyo ng bangko hanggang sa makarating ako sa lumang silid-aralan ng aking yumaong ama. Isinara ko ang pinto at mabilis na pinalitan ng lock. Sa loob ng tahimik at malamig na silid na iyon, kung saan naroon pa rin ang amoy ng lumang papel at ang paboritong pabango ng aking ama Tulu, yang nawala ang matigas kong sining. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa gilid ng kanyang mesa. Binuksan ko ang pampublikong drawer sa ibaba ng mesa at inilabas ang isang lumang wooden rosaryo na iniwan ng aking ama bago siya namatay. Inuwakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib habang ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa aking mga pisngi. Ama, nasaan ka po? Bakit po ako iniwan sa gitna ng ganitong matinding unos? Bakit po ang mga taong pinagkatiwalaan ko ang mismong nagbibigay sa akin ng ganitong sakit? Pakiramdam ko po ay mag-isa na lang ako. Umiyak ako ng tahimik sa dilim. Walang nakakakita, walang nakakarinig. Ang sakit ng pagtataksil ng lalaking minahal ko at ang pagdududa ng buong lipunan ay sabay-sabay na sumabog sa aking kaibuturan. Ngunit sa gitna ng aking pagluha, pumasok sa aking isip ang boses ng aking ama nung nabubuhay pa siya. Ang isang Salcedo ay hindi sumusuko sa gitna ng kasinungalingan, Florencia. Haharapin mo ang unos ng nakatayo. Huminga ako ng malalim. Pinunas ko ang aking mga luha gamit ang aking panyo. Inayos ko ang aking buhok at ang aking suit sa harap ng maliit na salamin. Inilagay ko ang wooden rosaryo sa loob ng aking bulsa. Ang matinding lungkot sa aking mga mata ay pinalitan ko ng isang matigas at malamig na determinasyon. Bumukas ng mabilis ang pinto ng silid.
Pumasok ang aking sekretarya na may namumutlang mukha kasunod ang 4 na lalaking nakasuot ng formal na barong at mga ahente ng pambansang pulisya. Miss Florencia Salcedo, tanong ng lalaking nasa harapan habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumento. Kami ay mula sa Securities and Exchange Commission at sa NBI. Merong formal na demanda laban sa iyo para sa kasong falsification of commercial documents at stock market manipulation. Tumingin ako sa kanila nang walang kahit anong takot. Sino ang nag-hire ng demandang yan? At anong ebidensya ang hawak ninyo? Inilabas ng ahente ang isang tumpok ng mga papel, ang mismong mga dokumentong ibinigay sa akin ni Tita Soledad kagabi. Merong testimonya at panunumpa mula sa isang malapit na miyembro ng iyong pamilya na nagpapatunay na ikaw ang mismong nag-utos na falsify ang mga pirma para manipulahin ang pondo ng Salcedo Bank. Sagot ng ahente. Sa likod ng mga pulis, dahan-dahang humakbang pumasok si Tita Soledad. May hawak siyang panyo sa kanyang mga mata at umiiyak ng kunwari sa harap ng mga awtoridad. Patawarin mo ako, Florencia, anak ko! Pabulong at umiiyak na sabi ni Tita Soledad. Hindi ko pwedeng tolerahin ang maling gawain mo. Para rin ito sa kabutihan ng pamilya at ng memorya ng tatay mo. Napahinto ang tibok ng aking puso. Ang mismong babaeng itinuring kong pangalawang ina ang taong niyakap ko at pinagkatiwalaan. Kagabi ang mismong naglagay sa akin sa bitag na ito. Đã hoàn thành chương 3. Nội dung chính: Florencia đối mặt với cuộc biểu tình gay gắt của công nhân, gục khóc trong cay đắng tại phòng làm việc của người cha quá cố, nhưng nhanh chóng lấy lại bản lĩnh trước khi bị Tita Soledad công khai tố giác và vu oan trước pháp luật. Cảm xúc khán giả: xúc động, thương xóm cho nỗi đau cô độc của female lead, phẫn nộ tột cùng trước sự trơ tráo đâm sau lưng của Tita Soledad. Ayon sa batas, walang karapatan ang sinuman na asarestuhin si Miss Salcedo nang walang kaukulang warrant of arrest na pinal at direktang nagmumula sa RTC. Isang matatag at malamig na boses ng babae ang pumutol sa ingay sa loob ng aking silid-aralan. Mabilis na pumasok ang isang abogada na nakasuot ng itim na suit at may hawak na formal na briefcase. Siya, si Ate Herminia Cruz, ang kilalang abogado na nagtatanggol sa mga karapatan ng mga manggagawa sa dungkaan. Sino ka? Ang tanong ng lead agent ng NBI habang nakakunot ang noo. Ako ang legal counsel na kinatawan ng labor union at ni Miss Florencia Salcedo. Sagot ni Ate Herminia habang inilalabas ang isang formal na pampamahalaang dokumento. In the eyes of the law, the documents you hold are subject to forensic verification. I have just filed an urgent motion to hold any arrest order until the signature analysis is completed by an independent expert. Lagpalitan ng tingin ang mga ahente. Hindi sila makagalaw sa harap ng matalinong hakbang ng abogada. Sa labas ng pinto, nakikita ko ang mukha ni Tita Soledad na biglang naitikom ang bibig sa galit, habang ang mga mamamahayag at kapitbahay ay patuloy sa pagkuha ng larawan. Miss Salcedo? Pabulong na sabi sa akin ni Ate Herminia habang lumalapit sa aking tabi. Nandito ako para tulungan ka. Ang mga manggagawa ay hindi mo kalaban, kundi ang mga taong gumagamit sa kanila mula sa likod. Bago pa man ako makapagsalita at makapagpasalamat sa kanya, biglang nagkaroon ng matinding gulo sa may hagdanan ng bangko. Paraanin ninyo ako, bitawan ninyo ako! Boses yun ni Rafael. Pumasok siya sa silid na namumutla ang mukha, nakabukas ang 2 pindang sa kanyang barong at halatang nahihirapang humakbang. Wala sa kanyang tabi si Beatriz o si Don Tiburcio. Tila tumakbo siya patungo rito ng mag-isa mula sa kanyang opisina. Rafael, ang pabulong kong naisip habang nakatitig sa kanyang matang, malalim ang itim sa ilalim. Walang aaresto sa asawa ko. Ang sigaw ni Rafael sa mga ahente ng pulisya. Ang kanyang boses ay paos at halatang walang sapat na lakas.
Ang Villarreal Shipping Group ay hindi naghain ng anumang kriminal na kaso laban kay Florencia. Walang pahintulot mula sa akin ang mga dokumentong yan. Rafael, ano ba ang ginagawa mo? Ang galit na sigaw ni Tita Soledad mula sa pinto. Ipinagtatanggol mo pa ang babaeng pumatay sa negosyo mo? Lumapit si Rafael sa akin. Naglakad siya ng 2 hakbang, ngunit biglang huminto ang kanyang mga paa. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat, parang isang taong nawawala ng hangin sa ilalim ng tubig. Rafael! Ang napasigaw kong tawag sa kanya nang makita kong mamula ang kanyang mga mata sa sakit. Nubo siya ng matindi isang malalim at nakatatakot na ubo na nagpagimbal sa buong silid. Inilabas niya ang isang puting panyo mula sa kanyang bulsa at itinakip ito sa kanyang bibig. Nang idikit niya ang panyo sa kanyang mukha, napaluhod siya sa lamig ng marmol na sahig. Mabilis na pumasok ang 2 lalaking bodyguards ni Don Tiburcio mula sa labas at agad na hinawakan ang mga balikat ni Rafael upang itayo siya. Dadalhin na namin ang gobernador sa ospital. Magbigay kayo ng daan. Ang sigaw ng isa sa mga bodyguard habang pilit na inilalayo si Rafael mula sa akin. Sa gitna na ng gulo at ng paghila sa kanya ng mga tauhan ni Tiburcio, nahulog mula sa nangangatog na daliri ni Rafael ang kanyang puting panyo. Nahulog ito sa sahig sa mismong tapat ng aking mga paa, kasabay ng isang maliit na lalagyan ng gamot na gawa sa bubog na nagpalaglag mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang panyo at ang maliit na bote. Sa gitna ng puting sutla ng panyo, merong isang malaking mansa ng sariwang dugo na itim sa kalagitnaan. At sa maliit na bote may natitirang kaunting likido na may kakaibang amoy ng kemikal. Tumingin ako kay Rafael habang pilit siyang isinasakay ng mga tauhan ni Tiburcio sa sasakyan sa labas. Sa huling pagkakataon bago isara ang pinto ng kotse, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang gumalaw nang walang tunog. Umalis ka na. Mag-iingat ka. Doon ko na-realize ang isang katotohanang nagpataas ng aking balahibo. Si Rafael ay hindi lamang isang lalaking nagtaksel sa akin. Siya ay may matinding sakit, isang sakit na tila idinudulot ng isang lihim na lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya araw-araw. Umuulan ng malakas noong gabing yon. Ang patak ng ulan sa mga lumang bubong ng maliit na sari-sari store sa dulo ng barangay ay ang tanging nakatutulim na ingay sa gitna ng kadiliman. Hawak ko ng mahigpit ang aking payong habang nakatitig sa babaeng nakatayo sa ilalim ng maliit at kumukurap na ilaw ng kalsada, si Beatrice. Nang makita niya ako, bigla na lamang niyang nabitawan ang kanyang payong at nangatog ang kanyang mga tuhod. Mabilis siyang lumuhod sa basang semento sa harap ko habang ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha kasama ng kanyang mga luha. Miss Florencia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalan ng ginawa ko sa iyo. Ang pabulong at umiiyak na sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at pagsisisi. Tinitigan ko siya ng malamig mula sa aking kinatatayuan. Explain yourself, Beatrice. Bakit ka nagpakita sa akin sa ganitong oras? At anong kalokohan ang ginawa ninyo ni Rafael nung gabi ng kasal namin? Hindi ko po gustong sirain ang kasal ninyo. Ang umiiyak na sagot ni Beatrice habang nakatungko ang kanyang ulo sa basang lupa. Hindi po ako kabit ni Sir Rafael. Wala pong nangyari sa aming dalawa kailanman. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng nakita mo nung gabi niyon. Napatigil ako. Ang malamig na hanging dala ng bagyo ay tila lalong tumagos sa aking dibdib. Anong sinasabi mo? Ang tanong ko habang pinipigilan ang panlalamig ng aking boses. Dahan-dahang tumayo si Beatrice, ngunit hindi pa rin siya makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Ang tatay ko po, nagpakamatay siya 5 taon na ang nakalilipas dahil pinalubog ni Don Tiburcio ang aming maliit na negosyo.
Pumasok ako sa kumpanya para maghigantay kay Tiburcio, ngunit nalaman niya ang plano ko. Bantaan niya ang buhay ng aking nakababatang kapatid kung hindi ako magsisilbing giyandiya para sa kanya sa loob ng opisina ni Sir Rafael. Huminga siya ng malalim, inilabas mula sa kanyang jacket ang isang kulay itim na envelope at inabot ito sa akin. Nalaman ni Sir Rafael na ginagamit ako ni Tiburcio, patuloy ni Beatrice habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit imbes na ipapulis ako ni Sir Rafael, ginamit niya ang pagkakataong yon upang protektahan ka. Nalaman niya na balak kayong patayin pareho ni Don Tiburcio upang makuha ang Salcedo Bank at ang dungkaan. Alam ni Sir Rafael na unti-unti na siyang nilalason, kaya ginawa niya ang eksena noong gabi ng kasal ninyo. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay merong isang opisyal na toxicological report mula sa isang lihim na laboratorio. Ang lebel ng arsenic sa dugo ni Rafael ay nasa critical na antas na isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay sa tao sa loob ng ilang buwan. Ginawa ni Sir Rafael ang sarsa na yon para galitin ka, Miss Florencia, ang umiiyak na sabi ni Beatrice. Gusto niyang magalit ka ng matindi upang bawiin mo ang 48 bilyong pondo at umalis ka sa mansyon ng mga Villarreal. Dahil alam niya na habang nananatili kang asawa niya sa loob ng bahay na yon, ikaw ang susunod na papatayin ni Tiburcio. Pakiramdam ko ay naglaho ang lahat ng hangin sa aking baga. Ang galit at put na itinago ko sa aking puso sa loob ng ilang linggo ay biglang nadurog at naging isang napakalaking pighati. Si Rafael. Ang lalaking inakala kong nagtaksil at nagsumpa sa akin sa harap ng altar, ay ginawa ang pinakagrabeng sakripisyo upang ilayo ako sa tiyak na kamatayan. Sino? Ang nanginginig kong tanong kay Beatrice. Sino ang naglalagay ng lason sa pagkain at gamot ni Rafael araw-araw? Yumuko si Beatrice at lumapit sa aking tainga, habang ang kanyang boses ay halos mawala sa lakas ng buhos ng ulan. Ang herbal tea na iniinom ni Sir Rafael tuwing umaga, ang bulong ni Beatrice. Ang mismong Tita Soledad mo ang nagpapadala at naghahanda niyon sa kusina araw-araw. Pumasok ako sa mansyon ng mga Villarreal gamit ang lihim na pintuan sa bahagi ng hardin, isang daanan na ako lamang at ang mga lumang kasambahay ang nakakaalam. Ang buong bahay ay balot ng kadiliman at katahimikan. Mabilis ang bawat hakbang ko sa pasilyo hanggang sa makarating ako sa pribadong silid-aralan ni Rafael. Dahan-dahan kong iniliko ang dobla ng pinto at pumasok. Nakatira roon si Rafael sa gitna ng dilim. Nakaupo siya sa kanyang malaking upuang gawa sa katad, nakatungo ang ulo at ang kanyang kanang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa kanyang mesa, merong isang maliit na tasang porselana na may umuusok pa na herbal tea, ang mismong tsaa na inihahanda ni Tita Soledad araw-araw. Nang marinig niya ang aking mga yabag, mabilis siyang nag-angat ng ulo. Nang makita niya ako, natigilan siya at mabilis na pilit na pinalitan ng kanyang mukha ng isang malamig at walang pakialam na anggulo. Florencia? Ang paos niyang boses. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka bumalik? Umalis ka na rito, bago ka pa makita ng mga tauhan ni Tiburcio. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang mesa. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa kanyang mga matang puno ng pagod, sakit at matinding sakripisyo. Inangat ko ang aking kamay at sa isang mabilis na galaw inabot ko ang kanyang barong at mabilis siyang hinarap sa akin. You had no right to make that decision for me, Rafael. Ang nanginginig kong sigaw habang pinipigilan ng panlalamig ng aking boses. Sino ka para magdesisyon sa buhay ko? Naisip mo ba kung gaano nasira ang banggal ko? Naisip mo ba ang sakit na naramdaman ko nung itinapon mo ako sa harap ng buong lipunan at pinalabas na kabit mo ang sekretarya mo? Napatitig sa akin si Rafael. Ang kanyang matigas na mukha
ay dahan-dahang nadurog. Yumuko siya at inilagay ang 2 kamay sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa malalim na ubo. Ginawa ko yon para iligtas ka, Florencia. Ang pabulong at basad niyang boses. Patawarin mo ako. Maniwala ka sa akin. Wala na akong ibang paraan. Kung hindi kita itaboy ng malayo, papatayin ka rin ni Tiburcio, gaya ng ginawa niya sa tatay mo. Inilabas ko mula sa aking bag ang toxicological report at ang maliit na bote ng lason na ibinigay sa akin ni Beatrice. Inilapag ko ito sa kanyang mesa mismo sa tabi ng kanyang tasang porselana. Hindi ako isang mahinang babae na kailangan mong itago sa dilim, Rafael. Malamig kong sabi. Ako si Florencia Salcedo. Hindi ako tatakbo habang pinapatay ka ng mga demonyong iyon. Tumingin si Rafael sa mga dokumento. Narealize niya na alam ko na ang lahat ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, lumakad patungo sa malaking painting ng kanyang pamilya sa dingding at inilipat ito upang ilantad ang isang lihim na vault. Binuksan niya ang vault at inilabas ang isang makapal na pormal na dijuis at mga sertipiko ng stock. Kahit mamatay ako sa lason na ito, Florencia, ang sabi ni Rafael habang nakatitig sa akin nang may luhang nagniningning sa kanyang mga mata. Sisiguraduhin kong walang makukuhang kahit 1 sentimo si Tiburcio. Lahat ng aking ari-arian sa dungkaan, ang aking mga offshore accounts at ang kontrol sa buong Villarreal Group, ibinipatren ko na ang lahat sa pangalan mo. Napahinto ang aking paghinga. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng pagpapanggap niyang malupit siya sa akin, inihahanda na pala niya ang kanyang sariling kamatayan upang tiyakin ang aking hinaharap. Tumingin ako sa tasang porselana sa kanyang mesa. Ang herbal tea na inihanda ni Tita Soledad, ang babaeng nagpalaki sa akin, ang taong itinuring kong pangalawang ina, ay ang mismong lason na pumapatay sa aking aswa araw-araw para lamang sa pera ng tsino at sa utang niya kay Tiburcio. Isang matinding lamig at galit ang bumalot sa aking kaibuturan. Hindi ka mamamatay, Rafael. Malamig kong sabi habang kinukuha ang tasang porselana at itinatapon ang natitirang sa malinis na bote para gamiting ebidensya. At hindi natin hahayuang makuha nila ang Salcedo Bank o ang Villarreal Group. Tumingin sa akin si Rafael nang may gulat. Florencia, anong balak mong gawin? Delikado si Tiburcio. Magkasama nating ibabagsak ang mga totoong demonyo. Ang putol ko sa kanyang salita habang itinataas ko ang aking ulo ng may matatag na dignidad. Mula ngayong gabi, magtatapos na ang pagpapanggap mo. Haharapin natin sila ng magkasama. Pumasok ako sa bahay ni Tita Soledad habang bitbit ang isang bote ng mamahaling alak at ang isang maliit na velvet pouch na naglalaman ng mga lumang susi sa master vault ng Salcedo Bank. Nagpanggap akong nawala na ng buong pag-asa. Nakatungo ang aking ulo, may kaunting bakas ng luha sa aking mga pisngi at nadlulumo ang aking bawat hakbang. Tita Soledad, ang pabulong kong sabi habang nauupo sa kanyang mamahaling sopa. Ayoko na po. Pagod na ako. Ayoko nang makipaglaban kay Rafael, kay Tiburcio o sa korte. Kayo na po ang humawak ng lahat ng pondo at ari-ariya ng ama ko. Kayo lang naman ang natitirang pamilya ko. Inilapag ko ang velvet pouch sa ibabaw ng glass table. Nang makita ni Tita Soledad ang mga susi, ang kanyang mga mata ay kumislap sa matinding ingit at labis na kagalakan. Mabilis niyang kinuha ang pouch at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Inutusan niya ang kasambahay na iwan kami at mabilis siyang nagbuhos ng alak sa 2 basong bubog. Anak ko, irog ko. Ang malambing na sabi ni Tita Soledad habang umiinom ng alak. Mabuti naman at na-realize mo na yan. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para makuha natin ang nararapat sa atin. Ang pamilya Salcedo ay hindi dapat naaapi ng kahit sino.
Uminom siya ng sunod-sunod at habang tumatagal ay dahan-dahang nawawala ang kanyang pag-iingat dahil sa lasing at sa matinding pakiramdam na siya ay nagwagi na. Tumingin ako sa kanya nang may kunwaring lungkot. Pero tita, bakit kailangang mamatay ni Papa? Bakit mo ibinigay kay Don Tiburcio ang kanyang biyahe sa Batangas nung gabing yon? Umatras ng kaunti si Tita Soledad. Ngunit dahil sa alak at sa matagal na galit na nakatago sa kanyang dibdib, tumawa siya ng mapait at walang kaanting pagsisisi. Ang tatay mo! Ang galit niyang sabi habang itinataas ang kanyang boses. Palagi na lang siya ang magaling? Palagi na lang si Fernando ang paborito ng pamilya. Ibinigay sa kanya ang buong Salcedo Bank, habang ako ay pinabayaan sa mga tuka ng utang sa kasino. Hindi man lang niya ako tinulungan nung baon na baon ako sa utang. Lumalapit ako ng kaunti sa kanya. Kaya pinalitan mo ang kanyang buhay para sa pera? Si Tiburcio lang ang nakaintindi sa akin. Ang sigaw ni Tita Soledad habang nakaturo ang kanyang daliri sa hangin. Binayaran ni Tiburcio ang 57 milyong piso kong utang sa underground casino. Kapalit lamang ng isang simpleng papel ang opisyal na itinerary ng biyahe ng tatay mo nung gabing yon. Hindi ko kasalanan kung nagkasalubong ang kotse niya at ang truck ng mga tauhan ni Tiburcio sa kalsada. Lumamig ang buo kong katawan. Ang huling piraso ng katotohanan sa pagpatay sa aking ama ay tuluyan ng nabuo. Ang sarili niyang kapatid ang nagbenta ng kanyang buhay para lamang sa pera sa sugal. Dahan-dahan kong itinuwid ang aking pagkakaupo. Nawala ang luha sa aking mga mata pinalitan ng isang matigas at malamig na ngiti. Inabot ko ang aking brooch sa aking collar, isang maliit na lihim na mikropo at kamera na nakakonekta sa opisyal na livestream ni na Beatriz at Ate Herminia Cruz. Thank you for the confession, Tita Soledad, malamig kong sabi, habang nakatitig sa kanya ng walang kahit anong takot. Narinig ka na ng pulisya at ng buong lupo ng Salcedo Bank. Napatigil si Tita Soledad, naanlan ng kulay ang kanyang muka. Sa matinding pagkagulat, nabitawan niya ang kanyang baso. Ang basong bubog ay tumama sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, habang ang pulang alak ay kumalat sa puting karpet na parang dugo. Ikaw, niloko mo ako, ang sigaw ni Tita Soledad habang nagmamadaling lumapit upang hablutin ang aking brooches. Ngunit bago pa man niya ako maabot ang mabigat na pintuan sa harap ng bahay, ay biglang nabuksan ng malakas. Pumasok si Don Tiburcio kasama ang 2 armadong kalalakihan na nakasuot ng itim na jacket. Nakatitig si Tiburcio sa basag na baso sa sahig at sa akin. Ang kanyang pormal na niiti ay tuluyang napalitan ng isang nakatatakot at masamang muka. Diyos ko po, Soledad. Napakadaldal mo talagang babae ka. Ang malamig na boses ni Don Tiburcio habang ipinapasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang coat. Sabi ko sa'yo, huwag kang iinom kapag kausap mo ang anak ng kapatid mo. Inutusan ni Tiburcio ang kanyang mga tauhan na ilak ang pinto at kunin ang lahat ng aking gamit. Nakatayo ako sa kalagitnaan ng sala ng bahay ni Tita Soledad habang nakapaligid ang 2 armadong tauhan ni Don Tiburcio. Si Tita Soledad ay nakaupo sa sahig, umiiyak at nangangatog ang buong katawan sa matinding takot matapos niyang mabitawan ang basong may alak. Pumasok sa pintuan si Ate Herminia Cruz. Hawak niya ang kanyang kulay itim na briefcase at sa kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng takot o pagkagulat. Lumakad siya ng pormal patungo sa gitna ng silid at inilabas ang isang makapal na folder ng kasunduan. Miss Salcedo, anong pormal na boses ni Ate Herminia habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Para maiwasan mo ang tuluyang pagkakulong sa kasong falsification of documents at para mailigtas ang Salcedo Bank sa ganap na pagkabangkarot, lagdaan mo na ang settlement agreement na ito. In the eyes of the law, ito na lamang ang tanging paraan para matapos ang gulo. Tinitigan ko si Ate Herminia.
Ano ang nilalaman ng kasunduang yan? Ayon sa probisyong inihanda ko. Sagot ni Herminia habang iniaabot sa akin ang panulat. Ang lahat ng karapatan at pondo sa dungkaan ng mga Villarreal ay ililipat sa pangangalaga ng Workers' Cooperative Trust. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ang mga manggagawa at mawawala ng bisa ang mga demanda laban sa iyo. Binuksan ko ang folder. Dahan-dahan kong binasa ang bawat letrang nakasulat sa kasunduan gamit ang aking kaalaman sa batas pampinansyal. Nang makarating ako sa 14 na kabanata ng kontrata, napahinto ako at malamig na napatingin sa abogada. Ayon sa 14 na kabanata ng kontratang ito, malamig kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang buong pamamahala ng Workers' Cooperative Trust ay itatalaga sa isang offshore asset management company na nakabase sa Cayman Islands. And based on my verification, ang kumpanyang yon ay lihim na pagmamay-ari ni Don Tiburcio. Napatigil si Ate Herminia. Lumihis ang kanyang tingin sa akin. You lied to the workers! Ate Herminia, patuloy ko habang itinataas ang aking boses ng may matatag na dignidad. Hindi mo inihanda ang kontratang ito para sa kapakanan ng mga laborer o ng pamilya Salcedo. Inihanda mo ito para lihim na maipasa kay Don Tiburcio ang buong kontrol sa dungkaan at sa pondo ng aking ama, habang ginagamit mong balot ang pangalan ng mga manggagawa. I am a professional lawyer. Ang mabilis na depensa ni Herminia habang pinipigilan ang panlalamig ng kanyang kamay. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin para sa patas na kasunduan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang natuping lumang papel, isang sertipiko ng kapanganakan mula sa isang lumang simbahan sa lalawigan na natanggap ko mula sa mga lihim na investigador ni Rafael noong nakaraang linggo. Inilagay ko ito sa ibabaw ng kontrata. Patas na kasunduan o ginagawa mo ito para sa pagkilala ng lalaking kailanman ay hindi ka itinuring na tunay na anak. Malamig kong tanong. Ikaw ay anak sa labas ni Don Tiburcio, Herminia. Ginawa mo ang lahat ng ito? Ginamit mo ang iyong lisensya at dignidad bilang abogada para lamang makuha ang pagmamahal at pagkilala ng isang demonyo? Namatay ang tunog sa buong silid. Namanhid ang mukha ni Ate Herminia. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa lumang sertipiko ng kapangaanakan kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ina at ang lihim na pangalan ni Tiburcio bilang ama. Dahan-dahan siyang tumingin kay Don Tiburcio, umaasang itatanggol siya nito o ipakikitang may kahit kaunting halaga ang kanyang ginawang sakripisyo. Ngunit si Don Tiburcio ay tumawa lamang ng napakalamig, isang nakalilitong tawa na punong-puno ng pang-aasar at patmamaliit. Diyos ko po, Herminia. Anang malamig at walang pusong boses ni Don Tiburcio habang umiiling-iling. Umasa ka talaga na trato kita bilang isang tunay na Villarreal, isang anak sa labas mula sa isang mababang babae sa probinsya. Ginamit lang kita dahil madali kang utuin sa pangarap mong magkaroon ng aking apelido. Sa tingin mo ba, ay hahayaan kong ang isang bastarda na katulad mo ang mamahala sa aking kumpanya? Pakiramdam ko ay sumabog ang buong mundo ni Ate Herminia sa mismong harap namin. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang mga taon ng pag-aaral, ang kanyang pagtatrabaho, ang kanyang pagtataksil sa sarili niyang prinsip, o para sa kanyang ama ay tinapakan at winarak ng mismong lalaking pinag-alayan niya ng kanyang loyalty. Pumutok ang mga luha sa mga mata ni Herminia. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding galit at matinding tighati. Dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang kanyang briefcase at binuksan ang isang lihim na compartment sa loob nito. Inilabas niya ang isang flash drive na naglalaman ng lahat ng totoong pampublikong dokumento, ang mga illegal na offshore bank accounts at ang mga patunay ng pag-utos ni Tiburcio sa pagpatay sa aking ama. Inabot niya ang flash drive sa akin habang ang kanyang mga luha ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mga pisingi.
Kunin mo ito, Florencia. Ang pabulong at basag na boses ni Ate Herminia habang nakatitig ng may matinding puot sa kanyang sariling ama. Ibagsak mo ang demonyong yan! Hawak ko ng mahigpit ang flash drive na ibinigay ni Ate Herminia habang mabilis kaming lumalabas mula sa bahay ni Tita Soledad. Kasama ko si Beatrice at si Herminia, dalawang babaeng dating ginamit at dinaya, ngunit ngayon ay nakatayo sa aking tabi upang ilabas ang katotohanan. Sa loob ng isang lihim na van na nakaparada sa gilid ng kalsad, nakatira si Rafael. Mas namumutla ang kanyang muka kaysa noong nakaraang araw at ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang matatag na determinasyon. Florencia! Ang pabulong na boses ni Rafael habang itinataas ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang aking mga daliri. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako mamamatay hanggat hindi natin nakikitang nakakulong ang taong pumatay sa tatay mo. Niyakap ko ang kanyang kamay. Magkasama natin itong tatapusin, Rafael. Hindi ka na mag-isa. Ayon sa mga balitang lumalabas sa telebisyon at sa mga post ng aming mga kapitbahay sa barangay, ginagamit ni Don Tiburcio ang taon ng dakilang fiesta ng lungsod upang isagawa ang kanyang huling hakbang. Nag-organisa siya ng isang napakalaking grand press conference sa social hall ng simbahan, isang kaganapan kung saan naroon ang buong alta sosyedad ng Maynila, ang mga senador, ang mga mamamahayag, at ang daan-daang mamamayan ng barangay. Balak anunsyo ni Tiburcio sa buong bansa ang pormal na pagkuha sa Salcedo Bank at sa Villarreal Group, habang ipinalalabas na ako ay isang kriminal na tumakas sa batas. Sa tayo niya, naroon din si Tita Soledad na nagpapanggap na umiiyak para sa pamilya. Gusto niyang gawin ang kanyang tagumpay sa harap ng simbahan at ng pampublikong fiesta, malamig kong sabi habang nakatitig sa screen ng aking telepon. Doon din natin siya ibabagsak sa harap ng lahat. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, ang buong paligid ng simbahan ay puno ng mga makukulay na palamuti ng fiesta. Ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Puno ng mga tao ang malaking hall. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Don Tiburcio sa harap ng mga mikropono at kamera ng malalaking istasyon ng telebisyon. Diyos ko po! Ang pormal at mapagpanggap na panimula ni Don Tiburcio habang nakataas ang kanyang kanang kamay. Ang pamilya Villarreal at ang Salcedo Bank ay patuloy na magsisilbi sa bayan para sa kabutihan ng pamilya at ng mga manggagawa. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, ang malaking pinto sa likod ng hall ay biglang nabuksan. Pumasok ako. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na damit na pormal. Nakataas ang aking ulo ng may buong dignidad. At sa aking tabi, nakahawak sa aking braso ay si Rafael. Kahit na nahihirapan siyang humakbang, nakatayo siya ng diretsyo bilang aking kabiyak at pantay na kasama. Sa aming likuran, pumasok ang daan-daang manggagawa ng dungkaan na pinangungunahan ni na Ate Herminia at Beatrice, hawak ang mga patunay at dokumento. Namatay ang ingay sa buong hall. Ang mga kamera ng telebisyon na kanina ay nakatutok kay Tiburcio ay mabilis na humarap sa aming direksyon. Namanhid ang mukha ni Don Tiburcio. Ang kanyang pormal na ngiti ay tuluyang nawala at pinalitan ng matinding gulat at takot. Mabilis akong lumakad patungo sa gitna ng entablado. Hindi pinansin ang mga tauhan ni Tiburcio na hindi makagalaw sa harap ng maraming tao at ng mga pulis na dala ni Herminia. Umakyat ako sa bulto ng entablado. Tinabig ang mikropono mula sa kamay ni Don Tiburcio at hinarap ang buong bansa at ang mga mamamahayag. Dito sa harap ng simbahan, sa harap ng buong barangay at sa harap ng buong bansa, ang matatag at malamig kong sigaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ilalabas natin ang totoong hatol sa mga pumatay sa ama ko at sa naglason sa aking asawa.
Sa napakalaking screen sa likod ng entablado ng social hall ng simbahan dahan-dahang, lumabas ang mga opisyal na dokumento mula sa Cayman Islands. Kasabay nito ang boses ni Tita Soledad mula sa lihim na recording ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng buong bulwagan malinaw at walang kahit anong alinlangan. Binayaran ni Tiburcio ang 57 milyong piso kong utang sa underground casino. Kapalit lamang ng opisyal na itinerary ng biyahe ng tatay mo. Hindi ko kasalanan kung nagkasalubong ang kotse niya at ang truck ng mga tauhan ni Tiburcio. Namatay ang lahat ng ingay sa buong bulwagan. Ang mga bisita mula sa alta sosyedad, ang mga miyembro ng barangay at ang mga mamamahayag ay napatingin kay Tita Soledad nang may matinding jiji at galit. Napaluhod si Tita Soledad sa basang semento ng entablado. Pumutok ang kanyang mga luha habang gumagapang siya patungo sa aking mga paa. Florencia, anak ko irub ko. Ang umiiyak na pagmamakaawa ni Tita Soledad habang nakahawak sa laylayan ng aking damit. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang tita mo. Ginawa ko lang yun dahil baon na baon ako sa utang at bantaan nila ang buhay ko. Pamilya tayo, Florencia. Tinitigan ko siya ng malamig mula sa aking kinatatayuan. Wala kahit anong luha sa aking mga mata. In the eyes of my late father, you were a beloved sister, Tita Soledad. Malamig kong sabi habang dahan-dahan kong hinihila ang aking damit mula sa kanyang mga kamay. But in the eyes of justice, you are nothing more than a murderer who sold her own brother's life for casino debts. Pumasok si Beatriz sa gitna ng entablado, hawak ang mga opisyal na toxicological report at ang talaarawan ng mga resibo ng gamot. Si Don Tiburcio rin ang nag-utos sa akin na tiyaking naiinom ni Sir Rafael ang arsenic araw-araw. Ang matatag na sigaw ni Beatriz sa harap ng mga kamera ng telebisyon. Narito ang mga resibo ng pondo mula sa kanyang lihim na bank account at ang opisyal na pagsusuri ng dugo na nagpapatunay na unti-unti niyang pinapatay si Sir Rafael. Nanginig sa matinding galit at takot si Don Tiburcio. Pawisan ang kanyang no at ang kanyang formal na anyo ay tuluyang nadurog. Mabilis niyang hinablot ang isa pang mikropono mula sa mesa. Kasinungalingan ang lahat ng yan, ang sigaw ni Don Tiburcio habang namumula ang kanyang leeg at nanginginig ang kanyang mga daliri. Ginagawa ko ang lahat para sa pamilya Villarreal, Diyos ko po. Maniwala kayo sa akin. Ang mga babaeng ito ay nagkasabwat para sirain ang pangalan ng ating angkan. Lumakad ako ng 3 hakbang patungo sa kanya. Tinitigan ko siya ng may matatag at malamig na kapangyarihan. Hindi para sa pamilya Tiburcio, ang putol ko sa kanyang mga sigaw, at ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ginawa mo ang lahat ng pagpatay, ang paglaso, at ang pagnanakaw na ito dahil sa matinding takot sa iyong dibdib, ang takot na bumalik sa amoy ng imburnal at sa squatter area kung saan ka nagmula. Napatigil si Don Tiburcio. Ang salitang yon ay tumagos sa pinakamalalim at pinakamadilim na sugat sa kanyang pagkatao. Nawala ang kanyang pagpapanggap na banal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding puot at pagkabaliw. Oo, ang galit na sigaw ni Don Tiburcio habang nakaturo ang kanyang daliri sa akin sa harap ng buong bansa. Natatakot akong bumalik sa hirap. Hindi ninyo alam kung gaano kahirap ang kumain ng pagpag sa dumi ng Maynala nung bata ako. Hindi ko hahayaang ang isang tulad mo o ang mahinang si Rafael ang humawak sa kumpanyang pinaghirapan kong buuin gamit ang aking mga kamay. Sa mismong sandali ngayon, tuluyang narinig ng buong bansa ang kanyang sariling pag-amin. Lumapit ang 5 matataas na opisyal ng NBI at pambansang pulisya sa entablado. Hawak nila ang opisyal na warrant of arrest na nilagdaan ng Korte Suprema. Don Tiburcio Villarreal at Soledad Salcedo, anang opisyal ng NBI habang hinahawakan ang 2 kamay ni Tiburcio. Inaaresto kayo sa kasong murder, frustrated murder, plunder at falsification of commercial documents.
Inilabas ng pulis ang malamig na bakal ng kongsoat at isinarado ito sa mga kamay ni Tiburcio sa mismong harap ng altar ng simbahan at sa harap ng libu-libong mamamayan ng barangay. Isinarado rin ang kongsoat sa mga kamay ni Tita Soledad habang siya ay umiiyak at nagtatakip ng kanyang muka sa matinding hiya, habang kinuhaan ng larawan ng mga mamamahayag. Florencia Rafael. Ang galit na sigaw ni Tiburcio habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng bulwagan. Hindi pa ako tapos, isinusumpa ko kayo. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay tuluyang natakpan ng malakas na palakpakan at hiwayan ng tagumpay mula sa daan-daang manggagawa ng dungkaan at ng mga mamamayan ng barangay. Tumingin ako sa aking tabi. Nakatayo roon si Rafael. Tumingin siya sa akin ng may matinding pagmamalaki at pasasalamat. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa aking balikat habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kalayaan. Nakalipas ang 3 linggo matapos ang gabi ng paglilites sa harap ng simbahan. Mabilis na gumulong ang gulong ng katarungan. Si Don Tiburcio ay napatawan ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol para sa kasong plunder at pagpatay sa aking ama. Si Tita Soledad naman ay nahatulan din ng mahabang taon sa kulungan bilang kasabwat sa krimen. Si Ate Herminia, matapos ibigay ang lahat ng ebidensya, ay pumasok sa probasyon at nagpasyang muling buin ang kanyang buhay bilang isang tapat na abogado ng mga mahihirap. Sa tulong ng mga pinakamagagaling na doktor sa bansa, tuluyang naalis ang lason ng arsenic sa dugo ni Rafael. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha at ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya makalabas ng ospital, ginawa niya ang isang desisyong nagpagulat sa buong alta sosyedad. Pormal siyang nagbitiw bilang CEO ng Villarreal Shipping Group at pormal na inilipat ang pamamahala sa isang lupon ng mga profesional kasama ang Workers' Cooperative. Nakatayo ako sa gitna ng malaking silid tanggapan ng mansyon ng mga Villarreal. Sa tabi ng pintuan nakalagay ang aking malaking maleta na gawa sa katad. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng puting barong. Wala na ang kanyang dating matigas at mapagmataas na anyo. Nang makita niya ang aking maleta sa tabik ng pinto, napatigil ang kanyang mga hakbang at natigilan ang kanyang paghinga. Florencia. Ang pabulong na boses ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Magaling na ako. Malinaw na ang lahat sa korte at sa pampubliko. Pwede na tayong bumalik sa ating bahay. Pwede na tayong magsimula ulit bilang mag-asawa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harap, inabot ang aking mga kamay at mahigpit itong hinawakan. Patawarin mo ako, Florencia. Ang umiiyak na pakiusap ni Rafael habang nakatitig sa akin ng may matinding pagsisisi. Ginawa ko lang ang lahat para iligtas ka. Kahit magmuka akong demonyo sa tingin mo at sa tingin ng buong bansa, handa kong tiisin basta ligtas ka lang. Maniwala ka sa akin? Mahal na mahal kita. Tinitigan ko siya. Naramdaman ko ang matinding habag sa aking puso para sa kanyang mga sakripisyo. Lunit hindi ko hinaya ang balutin ng emosyon ang aking prinsipyo. Dahan-dahan kong binawi ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak at humakbang ako ng 2 beses paatras. Iniligtas mo ang buhay ko, Rafael. Ang malamig at matatag kong sabi habang nakatitig sa kanya ng may buong dignidad. At nagpapasalamat ako sa sakripisyo mo. Lunit sa paggawa mo niyon, tinanggalan mo ako ng dignidad. Ginawa mo akong tanga sa harap ng buong lipunan nang hindi man lang tinatanong kung kaya ko makipaglaban sa tabi mo. Napatitig sa akin si Rafael. Natigilan siya sa lalim ng katotohanan ng aking mga salita. Ang pag-ibig ay hindi isang lihim na sakripisyo kung saan ang isa ay nagpapakabay ani habang ang isa
ay ginagawang mahina. Patuloy ko habang inilalapag sa ibabaw ng mesa ang isang formal na pampamahalaang dokumento, ang kasunduan sa formal na paghihiwalay at ari-arian. Hindi ako mananatili sa isang relasyon kung saan itinuturing akong isang palamuti na kailangang iligtas sa dilim. Florencia, pakiusap, huwag mo akong iwan. Ang mahinang pakiusap ni Rafael habang nakatungo ang kanyang ulo. Inangat ko ang aking maleta. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon ng may malinis at walang galit na puso. I need to rebuild my life, Rafael. At kailangan mong matutunang ituring ako bilang isang pantay na tao, hindi bilang isang babaeng kailangan mong protektahan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Tinalikuran ko siya. Lumakad ako palabas ng mansyon, patungo sa naghihintay na sasakyan sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw na nakataas ang aking ulo at may buong dangal sa aking pagkatao. Naiwan si Rafael sa may pintuan nakatitig sa sasakyang dahan-dahang lumalayo, habang hawak sa kanyang nanginginig na kamay ang hindi pa nakapirmang kasunduan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Salcedo Bank ay tuluyan ang nakabangon mula sa nakaraang krisis at naging simbolo ng katapatan at pag-asa sa buong Maynila. Sa ilalim ng bagong sistema ng pamamahala kung saan ang mga manggagawa ay mayroong direktang bahagi sa kita at boses sa lupo ng mga direktor, ang dungkaan ng mga Villarreal ay naging isa sa pinakamaunlad at pinakarespetadong pook ng kalakalan sa bansa. Isang hapon, bumisita ako sa pampublikong parke sa tabi ng dungkaan, malapit sa lumang parola, kung saan matatanaw ang buong karagatan at ang lumulubog na araw. Sa di kalayuan nakita ko si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng kamisya de chino at maong na pantalon, nakatayo sa gitna ng mga kapwa manggagawa habang tumutulong sa pagbubuhat ng mga kahon at nakikinig sa kanilang mga pangangailangan. Wala na ang dating matayog, malamig at mapagmataas na CEO na nagtatago sa likod ng mga lihim. Ang naroon ay isang lalaking natutong magpakumbaba, laglinis ng kanyang sariling pangalan at nakuha ang tunay na respeto ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang huminto sa kanyang ginagawa. Nagpaalam siya sa mga manggagawa at dahan-dahang lumakad patungo sa aking kinaroroonan sa tabi ng parola. "Kumusta ka, Florencia?" Ang mahinahon at malambing niyang boses. Tumingin ako sa kanya at napangiti ng bahagya. "Mabuti, Rafael. Ang bangko at ang dungkaan ay maayos na ang takbo." Huminga si Rafael ng malalim at tumingin sa malawak na karagatan. "Sa loob ng 1 taon na malayo ka," aniya, habang ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Natutunan ko kung paano maging isang totoong tao. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala ang pagtatago ng sakit o ang pagpapakabayani sa dilim, kundi ang pagiging tapat at ang lakas na magtiwala sa taong mahal mo." Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng maliit na kahoy na bracelet, isang simpleng likha mula sa mga manggagawa ng dungkaan. Walang mamahaling iyas, walang 5 karat na diamante, at walang kasamang lihim na kasunduan. "Hindi ako humihingi na bumalik ka sa akin dahil sa utang na loob o dahil sa nakaraan," sabi ni Rafael habang nakatitig sa aking mga mata ng may buong pagpapakumbaba. "Humihingi ako ng pagkakataong manligaw ulit sa'yo, hindi bilang isang tagapagligtas o bilang iyong tagapamahala, kundi bilang isang pantay na kasama mo sa buhay. Isang taong makalalakad sa tabi mo ng walang lihim at walang kasinungalingan." Tinitigan ko si Rafael. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang lalaking tuluyan ng lumaya sa kanyang sariling kadiliman. Ang sakit ng nakaraan ay dahan-dahang napalitan ng panatag na kapayapaan sa aking dibdib. Dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at tinanggap ang maliit na kahoy na bracelet. "Maglakad tayo, Rafael," ang pabulong kong sagot habang nakatitig sa kanyang mga mata.
Nagsimula kaming maglakad sa tabi ng dalampasigan habang ang gintong liwanag ng sunset ay dahan-dahang gumuguhit sa kalangitan. Walang sinumang nauna, walang sinumang nahuli. Ang aming mga bakas sa buhangin ay nakatayo ng pantay at magkasama patungo sa isang bagong bukas. Ang dalawang pares ng bakas ng paa sa buhangin ay mananatiling simbolo na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa pagpapakasakit sa dilim, kundi sa lakas na tumayo ng pantay sa liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong tiyaga at panahon sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Florencia, hindi ko mapigilang maiyak sa eksenang nakaluhod siya sa madilim na silid ng kanyang yumaong ama. Hawak ang lumang wooden rosaryo habang lumuluha. Ang kwentong ito ay hao sa mga totoong karanasan ng ating mga kababayan na nasaktan na taksilan, ngunit pinili pa ring tumayo ng may buong danggal. Kayo mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Florencia, mapapatawad niyo ba agad ang isang taong nagtago ng katotohanan para lang protektahan kayo? O pipiliin niyo ring lumayo muna para bawiin ang inyong sariling danggal? Nasaan man kayo ngayon, habang nagluluto sa kusina, habang nagbiyahe sa jeepney, o habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho. Sana ay nagbigay ito ng inspirasyon sa inyong puso. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba kung ano ang inyong naramdaman sa huling kabanatang ito. Tala ng kwento, ang dangal ng isang Salcedo. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 38 taong gulang mula sa Cebu, na nagpadala ng kanyang sulat sa ating programa na may mensahe na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nawawala sa gitna ng pagtataksil ng iba. Lihim na paalala ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon. Sa kwentong ito ay muling isinulat at hango sa katang-isip lamang upang hindi makasakit o mag-usig ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa bawat pamilyang Pilipino.